Sa loob ng sementeryong ito sa Malabon, hindi lang mga pumanaw ang nakahimlay. Meron din daw ditong nakatira na mangkukulam. Sumama yung pakiramdam ko, nilamig yung buong katawan ko, tapos yung pawis ko, butil-butil, na malamig. Umabot siya ng mahigit 1 buwan. Kulang-kulang 1 buwan, nakaratay na lang ako sa higaan. Ito ang dinanas na kalbaryo ni Marian, 42 anyos, nakatira sa isa sa mga sulok-sulok sa sementeryo. Matagal na sila magkapitbahay ng babae na kapag binanggit ang pangalan, nagiging bala mga nasa sementeryo. Si Aling Bebang. Nababalitaan ko na rin na siya, yung gumagawa ng manghihilot, matatawas. Yung pala, isa rin pala siyang mangkukulam. Noon, hindi natatakot si Marian kay Aling Bebang. Maayos silang makitungo sa isa't isa. Halos magkumari pa nga ang turingan. Ngunit isang araw, bigla na lang silang nag-away. Hindi ko ibibigay. Kung hiningi mo. Nasalubong ko si Ate Bebang. Dito sa lugar namin, may dala-dala siyang kulungan ng aso. Napahinto ako. Sabi ko sa kanya, bilhin ko na lang yung kulungan ng aso mo, 100. Sabi niya, hindi pwede, 250 daw yung binibenta niya. Sabi ko sa kanya, ang mahal naman yan, bakit 250? Samantalang pangit na, bulok pa, sabi ko sa kanya. Kung tutusin, simpleng reaksyon lang ang ginawa ni Marian kay Aling Bebang. Ang hindi niya inaasahan, nainis na pala ito. Sabi niya sa akin, huwag mo nga busitin yung araw ko, baka kung anong magawa ko sa'yo. Tingin niya sa akin talagang ang sama-sama ng titig niya, ang talim-talim ng titig niya. Mula paa hanggang ulo ang tingin niya sa akin. Kinagabihan, biglang nahirapan si Marian na kumilos. Hindi na makatayo at umiikot ng paningin. At parabang may tumutusok sa kanyang buong katawan. Nung umuwi na ako sa bahay, bigla akong nanlamig, nanlata, sumakit yung sikmura ko. Tapos kinagabihan na, wala na, hindi na ako makatayo, hindi na rin ako makakain. Sumusuka ako. Yung mga 2 linggo na, pinatingin na ako ng asawa ko sa center. Wala naman siyang nakitang sakit ko para resitahan ako ng gamot. Sabi niya kulang lang daw sa pahinga, baka over fatigue, sabi niya gano'n. Nagpatingin si Marian sa magtatawas at laking gulat niya sa lumabas. Sinabi ko sa asawa ko na patawas niya ako. Parang meron akong daladalang hindi maganda, sabi ko. Langganang stainless, tapos tubig na malinis, tsaka 3 kandila. Sinindihan niya yung kandila, tapos pinatak-patak niya sa tubig. Nagkukorte yung yung kandila, nagkorte yung tao. Sabi nung nagtawa sa akin, matandang babae to, na mahabang buhok, may tungkod palagi, sabi niya gano'n. Malakas ang kutob ni Marian. Si Aling Bebang ang matanda na lumabas sa tawas.